walkthrough lang tayo. So March 6, Wednesday 2024. Medyo matagal din tayo hindi nakapag-vlog ano kasi busy no, busy. Tsaka may nasikaso tayong negosyo. 'Di ba? Meron tayong negosyo, 'di ba? Okay. So may nagtanong din Rick regarding sa ano, regarding sa may seismic gap no. So ipakita natin sa kanila Rick. So ito yung seismic gap natin no. Yan, seismic gap yan. 2 inches yan ha. Pero yung iba pwede rin malaki. Sa atin 2 inches, may iba 4 inches. So sa atin pagka-design 2 inches. So disconnected to no, disconnected. So magkahiwalay ito. So may dalawa tayong tower Rick. May tower tayo, isang tower doon, tsaka isang tower dito, magkahiwalay. Tapos eto, parking building to, magkahiwalay sa isang tower eh no. Yan. Alright, talagyan lang ng rubber yan, ng rubber na seismic gap. Tapos merong special detail. Merong contractor Rick, no? May contractor na specialized sila sa paglalagay ng mga seismic gap. Seismic gap, contraction joint, expansion joint, meron sila. Special rubber yon na hindi masisira during earthquake. Alright. Tapos tingnan natin sa kabila rin. Ito yung ano, ito yung sa tower crane natin, later on bubuhusan yan, may special detail yan, may mga dowel para pagbuhos ulit, lalagyan ng epoxy yan. Ito, papakita ko rin dito. Okay, so yan, magkabilaan to ha. O, magkabilaan yan. Yan, sa ibabaw rin, hindi connected. Ngayon Rick, may tanong Rick, pwede ba daw na walang seismic gap, meaning magkadugtong? Pwede. Yan ang kagandahan. That is the beauty sa design. That is the beauty sa design. Ngayon, yung structural engineer, magtatanong lang sa architect yan. Ano ba gusto mo architect? Hiwalay o dugtong? Diba? So, kasi ano sa design kasi, sky is the limit. Sky is the limit sa design. Kaya lang, nagkakatalo na lang sa kung kaya implement at kung economical. Alright, kasi ito ang scenario natin dito, pakita natin. Ang scenario kasi dito, itong parking building, hinabol na lang, 'di ba? Later on na lang. So, yung tower na 'yan, tsaka ito nakatayo na, no? Meaning naka-construct na. Before naka-decide na lagyan ng parking building. O, kaya hindi mo na pwedeng galawin yung struktura sa magkabila. Dahil hindi na siya ano, 'di ba? Hindi na siya meaning nakatayo na. O, kaya to independent na lang to. Alright? So, walang issue na pwedeng pagdugtong niya basta isasama mo sa analysis. No? Yan ang beauty ng design. Marami kang option sa design. Nakakatalo na lang sa economy. Sa economical, 'di ba? Oh, 'di ba 'yung ang essence ng engineering, safety, economical, 'di ba? Kasi iba ng usapan pag walang seismic gap diyan, pwede naman. Tsaka doon, pwede naman, kaya lang ibang usapan na sa gastos. Alright, mag-iiba yung size ng mga members natin, pati yung column mag-iiba. Alright, sige, doon tayo sa iba. Tingnan natin sa kabila. Sige. Alright, dito sa kabila, Rick, i-check natin. Ito, site dev na tawag dito, site dev. Ibig sabihin, site dev na yung mga development na sa labas ng building. Kagaya ng kalsada, sidewalk, kanal, bakod, etc. Mga landscaping, softscaping. So, 2-in-1 to, no? Pagka sa vertical projects ka, mga building, makaka-experience ka ng kalsada. Kaya lang, hindi mahaba. Pero yung specs niyan, DPWH yan, ha? O Blue Book yan, ha? Ano yan? DPWH standard yan, ha? So, para ka na rin nakatrabaho, naka-experience ng kalsada. Yung nga lang, hindi lang kilometro. Meter, ano lang, metro lang, hindi siya by kilometers. Yun lang pinagkaiba. Tsaka, wala kang problemahin sa mga tubo natatamaan, yung mga sidewalk, mga road right of way, walang problema, wala kang ma-encounter. Pero kung sa pagkalsada lang, meron din sa mga building. Alright, tingnan natin sa kabila, Rick. Alright, dito naman tayo sa kabila. Rick, housekeeping yung iba dito, Rick, oh.
Mamaya housekeeping yan ha. So dito tayo sa rampa natin. Itong rampa natin, meron tong seismic gap, no? Ang pagka-design nito, may seismic gap. Again, nothing to worry kasi meron tayong specialized contractor na yung specialty nila, tagagawa lang talaga ng seismic gap. Merong metal, merong rubber, may mga synthetic. So, sila na nagtitake care niya. Pinapa-quotation lang namin sa kanila. Alright, so again, kung may magtatanong, pwede ba na wala yan, diretso lang? Pwede naman. Diba Rick? Again, yan kagandahan ng design. Sky is the limit. Ang limit lang is ang budget. Diba? Budget lang. Tsaka kung pwede bang, kung capable ba ang contractor na gagawa. Yung mga, pero kung sa mathematical design, yung nga, sky is the limit. Alright, so ano pa? Doon tayo sa baba, Rick. Baba tayo. Sige. Okay, sa ground floor parking, Rick. Very good meron ng landscape, ano? May mga softscape nagsisimula na. Kung may papapansin kayo, meron ditong hairline. Ito natawag na slab on grade or slab on ground. Kasi nasa ground siya, no? So, kung may papansin nyo, ewan ko kung kita sa camera, may hairline cracks yan. May hairline cracks. Kasi, galing mula sa crack niyan papunta doon sa dulo sa kabilas meron ding crack doon. Ano to, tangke to, di ba? Tangke. Cistern tank yan or rainwater tank. Tsaka yung fire reserve tank nasa ilalim yan. Ika nga suspended to, di ba Rick? Ito lang ang slab on grade o slab on ground. Ito. Yan. Tapos ang babantayan nyo pagka SOG is yung putol ng masa. Hindi pwedeng kahit saan magputol. Ito dito. Meron kami sitwasyon dito na hindi talaga maiwasan. Dito kami nagputol kasi yun yung kanto ng tangke. Itong kanto ng tangke doon So dito kami nagputol, which is hindi dapat dito. Tama. Kasi pagka old to nyo, basta old to nyo ang cutting, construction joint, meron na talagang hairline cracks yan. Hindi na mawawala yung hairline cracks. Kaya that means kung saan yung kunyari kaya ganito. Kaya kasi dati may nagtanong, bakit daw palagi sa center ng column tayo nagpuputol? Kasi ito na rin yung cutting natin para magandang tingnan. Kasi kahit anong gawin mo, mag-hairline yan. Kasi old to new yan So number one, meron kayong plano ng cutting. Ito, mapapansin nyo, wala tong cutting kasi hindi to suspended. Hindi to SOG, suspended slab to. Hindi ka pwedeng mag-cutting dito suspended, di ba? Bawal yan. So, eto hindi na to suspended FYI Nandito lang talagang tangke yan. Merong line yan, hairline cracks. Eto wala na, lupa na yan, ground na yan. Eto, tangke yan. Malaking tangke rito. Alright, so sa kabilang sa parking building, talagang dapat meron kang layout. Hindi pwedeng magputol ng masa kahit saan. Most likely, dapat yung tama talaga is sa center ng column. Doon lang. Kahit ilang putol yan, basta always sa center ng column. Okay, kasi doon talaga mag-a-appear yung cracks. Alright? Sige, doon tayo sa pinaka-lobby. So ito na yung na deep clean Ito na yung pinaka main lobby, passenger elevator. May granite slab. Tapos ito yung tatawag na solid surface. Yan. Parang sa Jollibee, di ba? McDonald's ganito. Parang pizzas sa yung sa may tawag nun? Mahjong. Yan, ganyan. Parang ivory. Pero synthetic lang to siya. Dati tawag dito is monolithic. Kasi monolithic nga naman, walang seamless siya. Alright. Sige. Tapos meron ng sopa. Kasi pag yung mga unit owners nagbi-visit na, tinitingnan yung mga kwarto nila, yung units nila, dito ang holding area or dito ang receiving area. Hindi pa sila pwede makakyat na walang escort ng taga-marketing namin. May nagtanong kung ba't dito pinapakita yung mukha. Ayun, ayun, alright, andito. Ito na, Okay, so okay Rick, no? Sige na, bye-bye na Rick, bye-bye.